Magandang araw mga idol. Nag-post si General Cuadralas Casimero sa kanyang FB kung saan tumatakbo siya mga idol at sinabi na kahit basa ang kalsada ay hindi hadlang ito para magpakondisyon para sa parating na bakbakan niya bago matapos ang taong kasalukuyan. At sinabi pa ni Cuadralas mga idol na siya daw ang bahala sa mga fans niya na tataya sa kanya sa pustahan. Matik daw napapaldo ang kanyang mga fans at nagpasalamat din siya sa suporta. Samantala mga idol, may post naman ang isang Pinoy boxing fans. Dismayado kung bakit daw hindi kasali si Casimero sa Trilla in Manila 2 na prinamot ni Manny Pacquiao. Sabi niya mga idol na kahit libre daw ay hindi siya manonood sa Araneta kung wala si Cuadralas. Sabi pa nitong isa mga idol na dapat inimbita si Cuadralas ng MP Promotions, pero kahit pa daw inimbitahan si Cuadralas ay tatanggi rin ito kasi meron na daw siyang laban sa November sa Saudi Arabia. Sabi pa ng iba mga idol na kung kasama si Alas dyan ay siguradong madaming manonood. At ito pang isa na Pinoy mga idol ay nagtatanong bakit daw puro MP ang lalaban. Dapat daw na hindi independent yung Trilla in Manila. Mabuti pa daw na pangalanan na lang ito na MP in Manila at hindi na daw Trilla in Manila. Anong masasabi nyo dito mga idol? Paanong isasama si Cuadralas mga idol? Ang nag-organisa nito ay si MP President Sean Gibbons. Samantala mga idol, kulang 2 linggo na lang ay magaganap ng bakbakan ni The Monster Naoya Inoue at Murodjon Akhmadaliev September 14, 2025 sa IG Arena, Nagoya, Japan. Sa wakas ay nakuha rin ni Murodjon Akhmadaliev ang laban kay Naoya Inoue para sa undisputed 122 pounds crown. 2 years and a half na rin na naghahamon sa Akhmadaliev, kaso lang yung talo niya kay Tapales ang nagdelay sa kanyang pangarap. At ngayon nga dahil sa kanyang sunod na 3 panalo ay nagbalik na siya pati ang kumpiyansa niya. Sabi ni Murodjon Akhmadaliev na kaya niyang saktan ang sino man sa kanyang suntok at hindi daw exception si Naoya Inoue. Hindi daw magsisinungaling ang Lona at papatunayan niya na siya ang pinakamahusay sa super bantamweight division. Sa kabilang banda naman mga idol, hindi naman tinawag na The Monster si Naoya Inoue kung walang rason. 11 na straight knockout ang kanyang ginawa kaya malaking paborito siya sa laban na ito. Samantalang sa Akhmadaliev mga idol, 4 na sunod na knockout ang kanyang itinala at si Inoue nga 11 na knockout ang kanyang itinala na sunod-sunod. Kaya pwede nga mga idol na isang suntok sa sino man sa kanilang dalawa ay matatapos agad ang laban. Kanino ka mga idol? Kay Inoue ba o kay Akhmadaliev? Sabi naman ng isang commenter mga idol, hindi nga daw nasaktan na Akhmadaliev si Tapales at natalo pa nga ito kay Tapales. At si Tapales naman ay ninockout lang ni Inoue. Kaya sabi pa nitong isa na wag na daw magyabang itong sa Akhmadaliev, pakita na lang niya sa laban. Samantala mga idol, kahit natalo si Salt Papi sa dating UFC champion na si Tony Ferguson ay parang panalo pa rin mga idol si Salt Papi dahil balita mga idol na kumita siya sa laban na ito ng halagang $300,000 hanggang $400,000. Nasa halaga ng piso ay nagkakalaga ng 18 million pesos. Kaya mukhang masayang masaya pa rin si Salt Papi. Bukod sa walang gasgas ang kanyang mukha ay nakajackpot siya. Dati lang siyang TikTok star. Ngayon kumikita na siya ng milyong-milyong piso. Pero nabalian ang kanyang kamay mga idol dahil sa laban na ito. At sabi niya na dahil ito sa malalakas na patamaan niya kay Tony Ferguson. Humanga naman mga idol itong si Ferguson kay Salt Papi dahil may gininto ang puso daw itong si Salt Papi. Napakatapang daw nito at napakatibay daw dahil sa pagpayag na labanan siya. Tapos mga idol, kinailangan daw ng malabakal na kalooban at katapangan yung bakbakan na kanilang ginawa. Kaya respetado daw ni Tony Ferguson itong si Salt Papi. Binigyan pa nga niya ng regalo si Salt Papi. Pinirmahan niya yung ginamit niyang gloves at ibinigay nga kay Salt Papi.